Mapagpalang araw sa inyong lahat, my dear brothers and sisters in Christ. Sa video pong ito ay ating pong pag-uusapan at sasagutin ang ilan sa mga ibinabato sa ating mga Katoliko. Nakakalungkot isipin dahil marami sa ating mga kababayang Katoliko ang naniniwala sa mga atake laban sa atin na hindi naman talaga totoo. Nagulat ako, Papa sa Roma. At sabi, ang Kristo raw ay tao. Pakita nga natin yun. Gesù è uno spirito, Gesù non è uno spirito, Gesù è una persona, è un uomo, Gesù è uno spirito, Gesù non è uno spirito, Gesù è una persona, è un uomo. Tingnan mo, pinakamataas ng puno ng isang bilyon at 200 milyon na Katoliko sa mundo. Ang aral, mali. Jesus, no espirito, uomo. Nag-i-Italian yan eh. Si Kristo raw, hindi raw espirito, uomo raw, tao, aman. Saan mo nabasang hindi espirito si Kristo? Kaya nga nagkatawan tao, espiritu yun. Hindi nga makikita kung di magkakatawan tao eh. Anong katunayang espiritu yun? Basahin natin sa 2 Korinto 3. Hindi kasi nagbabasa itong papang ito eh. 3:17. Ngayon, ang Panginoon ay siyang espiritu at kung saan naroroon ang espiritu ng Panginoon, doon ay may kalayaan. Nakita nyo? Nung ang Panginoong Jesus namatay, nabuhay na maguli, pumanik na sa langit, sabi ni Pablo, ngayon, nung araw na nakapanik na sa langit, ang Panginoon ay siyang espiritu. Kung saan naroon ang espiritu ng Panginoon, doon may kalayaan. Kaya si Kristo, ipinanganak ng Ama noon sa wala pang umpisa. Pinanganak siya ng Ama na espiritu. Ang ipinanganak ng espiritu, espiritu rin yan. Sabi ni Kristo sa 3:6 ng Juan, basahin natin. Ang ipinanganak ng laman ay laman nga, at ang ipinanganak ng espiritu ay espiritu nga. Pagka ang espiritu ng anak, espiritu rin ang ipapanganak. Nanganak yung Ama. Basahin natin ng 2:7. Aking sasaysayin ang tungkol sa pasya. Sinabi ng Panginoon sa akin, ikaw ay aking anak. Sa araw na ito ay ipinanganak kita. Ayon. Nanganak ang Ama ang espiritu, ang Ama, espiritu nanganak ang ang anak niya, espiritu rin. Kaya nga nung susuguin niya sa lupa, yung espiritu na kanyang anak ay nagkatawan tao. Ipinaghanda ng Ama ng katawan dito sa lupa. G5 ng Ebreo. Pakinggan nyo. Kaya't pagpasok niya sa sanglibutan ay sinasabi, hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Nakita nyo? Ang liwaliwanag niyan Nang pumasok siya sa sanlibutan, hindi naman siya rito galing Galing siya doon sa Ama. Ipinanganak siya ng Ama. Nung utusan na siya rito sa lupa para mangaral, isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Como espiritu nga siya, ang berbo nagkatawang tao, kumuha ng katawang laman. Paano mo ngayon sasabihin na hindi espiritu yan? Tao lang, mali yun. Kahit yung Papa sa marunong ng Kastila yan hamunin nyo, lalabanan kong diskusyon. No? Ano yan Kastila yan marunong na rin ako kahit kapiraso. May interpreter pa ako. Narito po ang ilan sa mga madalas na ginagamit na pang-atake laban sa atin ng mga kaibigan nating mga protestante. Magbibigay po tayo ng 3 mga atake na palaging ginagamit ng mga anti-katoliko laban sa atin. Una, ang mga Katoliko raw ay tinuruan ng mga pari na sambahin ang mga ribulto at mga imahen.
Paulit-ulit na po natin ito naririnig mula sa mga kaibigan nating mga protestante. Pero totoo nga ba na tayo ay tinuruan ng ating simbahan na sambahin ang mga ribulto at mga imahen? Ang sagot po ay hindi. Sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 2132, ganito po ang ating mababasa. The Christian veneration of images is not contrary to the first commandment, which proscribes idols. The honor rendered to an image passes to its prototype, and whoever venerates an image venerates the person portrayed in it. The honor rendered to sacred images is a respectful veneration, not adoration, due to God alone. Ang veneration po ay hindi adoration at hindi po kailanman itinuro ng simbahan na sambahin ang mga ribulto at mga imahen, dahil ang mga ito ay ginagamit bilang pang-alaala lamang. Tandaan po natin na kung gusto po nating malaman ang official teachings ng ating simbahan, basahin lamang po ang Catechism of the Catholic Church. Pangalawa, ang mga Katoliko ay sumasamba kay Maria. Hindi po ito totoo. Mahal po natin si Mama Mary dahil ina po siya ng ating Panginoong Jesus. Kaya may tinatawag tayong latria. Ito ang ibinibigay natin sa Diyos lamang. Hyperdulia, ibig sabihin ay higher veneration para kay Mama Mary. Hindi po ito ibig sabihin na sasambahin na natin si Mama Mary dahil idolatry na po ang tawag doon kapag sinamba natin si Mama Mary. At dulia, ito naman ang ibinibigay natin para sa mga saints at angels. Pero hindi rin po ibig sabihin nito na sasambahin na natin ang mga saints at angels. Kaya hindi po totoo ang sinasabi ng iba na sinasamba natin si Mama Mary. Ito ang sabi sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 971. This very special devotion to the Virgin Mary differs essentially to the adoration which is given to the incarnate Word and equally to the Father and the Holy Spirit. Pangatlo, ang mga Katoliko ay walang alam sa Biblia. Totoo nga bang walang alam ang mga Katoliko sa Biblia? Ang sagot po ay hindi totoo. Hindi po natin maitatanggi na merong mga Katoliko ang hindi nagbabasa ng Biblia at walang alam sa kanilang sinasampalatayaanan. Pero hindi po totoo ang sinasabi ng iba na ang Catholic Church mismo ay walang alam sa Biblia. Alam ba natin na ang Catholic Church ay nakapagsalin na ng napakaraming Bible versions? At isa na rito ay ang New American Bible Revised Edition na ibinatay sa mga ancient manuscripts katulad ng Dead Sea Scrolls. Kung walang alam ang mga Katoliko sa Biblia, ay hindi nila magagawang maisalin mula sa lingwaheng Hebreo, Aramaiko at Griego papunta sa mga lingwaheng maiintindihan natin. Alam ba natin na kung hindi ka marunong magbasa ng Hebreo at Griego ay imposible ring makasalin ka ng Biblia? Marami po sa ating mga scholar ang nakakabasa ng ancient manuscripts, nakakaunawa ng grammar ng biblical languages at nakakapagsalin ng Biblia. Ang nakakalungkot ay yung mga nagsasabing walang alam tayo sa Biblia. Yun naman yung mga taong wala pang naisaling Biblia mula sa ancient languages at kahit papabasahin mo ng Hebrew Bible ay hindi nakakabasa. Ito ng Panginoon ay nandun ang kalayaan. Lagay mo sa Greek, sa interlinear Greek. Ang dyan sa 3:17. Huh? Huwag po tayong magpadala sa sinasabi ng iba laban sa Catholic Church. Ito po ang inyong lingkod at kapatid sa pananampalataya, Sister Julie ng Patag.